Sigurado ka na ba rito, Emma? Hindi madali ang trabaho sa site para lang malaman mo, ha? Tapos, probinsya pa yun. Tanong kay Emery ng manager niyang si Sir Mark. Sigurado na po ako, sir. Para naman magkaroon din ako ng actual experience sa site. 5 taon na rin ako dito sa company pero palagi lang ako nandito sa main office. Nag-request si Emery sa manager niya na ilipat na lamang siya sa isang project ng One Build Construction Company sa probinsya ng Aurora para naman makalayo siya kay Ayla, ang babaeng dahilan kung bakit nasira ang iniingatan niyang 8 taon na relasyon. 8 years lang naman ang buhay niya ang inilaan niya para sa ex-boyfriend niyang si Kurt, ang nasayang lamang dahil sa panghihimasok ni Ayla. Bakit? May bala ka bang lumipat ng ibang company? Kaya gusto mo ng experience sa site? Umiling naman agad si Emery sa tanong ng manager niya. Civil engineer si Emery at halos 5 taon na rin siya sa construction company na pinapasukan niya at ito ang unang beses na humiling siya na mailipat sa construction site. Hindi yun ganon, sir. Gusto ko lang ng breather. Alam niyo naman, sitwasyon ko ngayon. Hindi po ba? Naiintindihan ko naman, Emma. Pero alam mo rin naman na kailangan kita rito sa main office. Hindi ba? Ganun pa man, hindi na kita pipigilan kung makakatulong sa'yo ng malaki ang paglipat mo sa project at branch natin sa probinsya. Basta kapag sa tingin mo ay maayos ka na, sabihin mo lang at ipupull out agad kita roon at ibabalik dito. Naiintindihan ko rin, sir. Sasabihin agad kita. Humugot naman ito ng malalim na buntong hininga bago ito tumango sa kanya. Sige, ipapaayos ko ng reassignment mo. Kailan mo ba gustong lumipat? Next week na po sana, sir. Agad-agad, Emma? Tumango lang siya. Ay nako, Emery. Pinahihirapan mo talaga ako. Pero sige na nga, para dyan sa peace of mind mo. Ipapaayos ko na ngayon ang papel mo para makalipat ka na sa Lunes. Basta yung usapan natin, ha? Babalik ka dito. Hindi naman mapigilan ni Emery ang mapangiti. Mukha lang kasing masungit at istrikto ang manager niya. Pero supportive at appreciative naman ito sa lahat ng mga tao nito. Dahilan na rin kung bakit tumagal siya sa kumpanya. Hindi lingid sa kaalaman nito ang ginawa sa kanya ni Kurt at Ayla. Kulang sila sa tao, kaya hindi nito matanggal ang isa sa dalawa ni Kurt. Pinagsabihan na lamang ang mga ito ng manager na hindi tinotolerate ng kumpanya ang ginawa ng mga ito, kahit pa hindi kasal si Emery kay Kurt. Ngunit wala rin namang magagawa ang sinuman kung nagmamahalan ng dalawang tao, kaya si Emery na lamang ang iiwas. Salamat, sir. Huwag ka mag-alala. Hindi kita ipapahiya doon sa pupuntahan kong branch. Abay dapat lang, Emery. Galingan mo ron. Sigurado akong marami kang matututunan doon. Basta, siguraduhin mo lang na babalik ka rito. Muli na namang paalala nito. Konti na lang at iisipin na niyang paborito siya ng manager nila. Babalik ako rito, sir. Pangako. Mabuti naman. Sige na, mag-turnover ka na roon ng mga trabaho mo kay Mia. Sige po. Salamat, sir. Pasasalamat niya rito bago lumabas ng opisina nito para bumalik sa desk niya. Pagbalik sa pwesto niya, ay agad siyang sinalubong ni Mia. Ito ang pinaka-close niyang kaibigan sa trabaho. Really, Emma? Sa Aurora pa talaga? Bungad nito sa kanya nang makaupo siya sa kanyang desk. I need this, Mia. Baka hindi na ako makapagtimpi sa susunod na makita ko yung si Ayla dito sa office. Sabi ko naman kasi sa'yo, i-report na natin yan sa HR eh. At least, di ba, nasira man niyang relasyon niyo ni Kurt, nakaganti ka naman sa kanya kahit papano. Hindi ako bababa sa level nila, Mia. Tama nang sila na lang ang ganun ni Kurt. Ayaw ko nang dumagdag pa. Isa pa, wala na akong pakialam sa kung ano pang gusto nilang mangyari. Tapos na ako sa kanila. Pinagsabihan na rin naman sila ni Sir Mark. Kaya mas ginusto mo na lang umalis, ganun ba? Gawin mo na lang ang sinasabi ko. Report na sila sa HR.
Mabait mo masyado si Sir Mark. Tamang sir mo lang ang gagawin nun. Kung sa HR makakarating ang ginawa nila sa'yo, siguradong sibak sila. Alam mo namang bawal sa kumpanyang ito ang makiapid, di ba? No need, Mia. Kapag pina-HR ko sila, baka sabihin nila bitter ako. Hayaan na lang natin ang karma ang maningil sa kanila. Ayoko lang talaga silang makita na this is the best option I could have. Mas makakabuti ito para sa akin at mas makaka-move on ako ng mas mabilis kung nasa malayo ako. Inirapan naman siya ng kaibigan. Nakakainis lang kasi na ikaw na nga ang ginawa ng mali, ikaw pa itong kailangang umalis. Habang yung bruhang Ayla na yun, akala mo kung sinong inosente kung umasta? Kabit at mga agaw naman. Huwag mo na lang siya pansinin, Mia. Wala ka namang papala sa babaeng yun. Hindi kami kasal na Kurt, kaya ganun siya. Natahimik naman na si Mia at nakinig na lamang sa mga itinuturo niya. Ito kasi ang sasalo ng mga maiiwan niyang trabaho habang hindi pa nakakahanap ng iba na papalit sa kanya. We should go out later, Emma. Friday naman ngayon. Ungot nito sa kalagitnaan ng pag-turnover niya rito ng mga trabaho. Saan naman? Bar? Kibit balikat na sagot ni Mia. Magbabar ka na ngayon, Mia? Ngayon lang, Emma. Para naman mailabas natin lahat ng sama ng loob natin sa bruhang Ayla na yon. Hindi naman niya maiwasang matawa dahil tila mas affected pa ito sa panloloko na ginawa sa kanya ni Kurt at Ayla kaysa mismo sa kanya. Huwag mo na nga kasi isipin pa sila, Mia. Mai-stress ka lang. Paano ko naman gagawin yon kung mawawala ang best friend ko dahil lang sa kalandian nilang dalawa, ha? Mia, hindi naman ako mawawala. Aalis na ako saglit, pero babalik din ako, okay? Inirapan naman siya nito. Kahit pa, naiinis pa rin ako kaya kailangan nating i-release to bago pa ako sumabog sa galit. Alright. Pero hindi tayo pwedeng magtagal doon, ha? Kailangan ko pang mag-ayos ng gamit na dadalhin ko sa pag-alis. Pumayag naman si Mia. Kaya pagkatapos ng shift nila sa trabaho, ay agad silang umuwi para mag-ayos. 9:00 pa naman ang punta nila sa bar, kaya naisipan nilang mag-dinner na rin muna. Pagdating nila sa bar, ay wala na silang sinayang pa na oras at nag-order na agad sila ng maraming drinks. Hindi naman sila pala inom pareho, pero dahil stress sila, ay nagawa nilang itaob ang mga in-order ni Mia na alak. At nang tumalab na ang alak sa sistema nila at nagkaroon na sila ng lakas ng loob, ay nakasabay na rin sila sa mga nagsasayaw sa dance floor. Nasa ganong eksena sila nang bigla na lamang may humablot kay Emery at hinila siya palabas ng bar. What the hell, Kurt? Sigaw niya rito nang makitang ito ang kumakaladkad sa kanya papunta sa parking lot. What was that, Emma? The hell you were doing there, huh? Inirapan naman niya ito. It's none of your business, Kurt. Back off, okay? None of my business. Really, Emma? You were dancing with someone else. How would you think I would react seeing my girlfriend rub her butt to some bastard on that dance floor? Sumbat naman ni Kurt sa kanya. Natawa naman siya sa sinabi nito. I am no longer your girlfriend. Remember? You don't have any rights to meddle with my affairs. Emma, you cheated, Kurt. Remember? You fucking cheated on me when I did nothing but faithful to you. Galit niyang sigaw kay Kurt. Pinagsisisihan ko na nga ang nagawa ko sa'yo. Emma, nagkamali ako. Pero pinagsisisihan ko ng lahat ng yun. Please, patawarin mo na ako. Bumalik na tayo sa dati. Pakiusap naman ni Kurt sa kanya. Umiling siya rito. Nagsisisi ka lang dahil nahuli kita. Dahil ito ng resulta ng panluloko mo sa akin. At alam ko na kung hindi ko nalaman ang lahat ng to, itutuloy-tuloy mo pa rin ang panluloko mo sa akin. 8 years. 8 years ng buhay ni Emery ay inilaan niya para kay Kurt lamang. Ginawa niya itong una sa lahat ng bagay. Minahal niya ito ng higit pa sa kaya niya para lamang malaman niyang niloloko na pala siya nito.
kaya labis siyang nasasaktan ngayon. Pinagkatiwalaan niya ito, pero nauwi lang sa wala ang tiwala niya rito at pagmamahal. Hindi niya alam kung anong mali ang nagawa niya o ano pa bang kulang niya para gawin sa kanya iyon ni Kurt. Dahil kung meron man, handa siyang itama ang lahat at punan pa ang kulang niya. Pero wala siyang kulang. Hindi siya nagkulang, ayon na rin mismo kay Kurt. Sadyang natukso lamang daw umano ito sa pangaakit ni Ayla. Katrabaho at kasama pa mismo ni Emery sa trabaho at sa bahay ang pinatulan nito. Hindi niya kasi magawang ibigay agad ang sarili kay Kurt dahil ang gusto niya, pagkasal na sila ay sakaling nila yun gagawin. Habang kay Ayla, nakuha agad ni Kurt ang gusto nito sa babae. At ngayon, pagkatapos ng lahat ng ito, hindi niya alam kung kaya pa niya itong patawarin. Mahal na mahal niya si Kurt, pero hindi siya bulag para tanggapin pa ito pagkatapos ng panloloko na ginawa nito sa kanya. Alam niya rin kasi na pag tinanggap niya ulit ito, maaaring ulit-ulitin lamang ni Kurt ang panloloko sa kanya. At pag nangyari yun, baka hindi na niya kayanin pa. Hindi naman kasi siya tulad ni Kurt, na may masasandalan pag nagkaproblema. Ulila na siya at lumaki lamang sa poder ng kanyang lola at lolo na matagal na ring namayapa. Hindi naman niya kayang lumapit sa mga kapatid ng mga magulang niya dahil ayaw niyang maging pabigat sa mga ito. Emma, please, tatanggapin kong galit mo. Kung gusto mo, saktan mo ako. Tatanggapin kong lahat. Huwag mo lang akong iwan. Kurt, 8 years yung sinayang mo. I put you first. I made you my priority while I was the last of your concerns. I was so loyal to you. I have been so faithful, but what did you do? You chose to betray me. You betrayed me after everything I did for you. Baby, tapos na tayo, Kurt. Ayaw na kita makita. Kaya please lang, huwag ka nang lalapit pa sa akin kahit kailan. Sabi niya, bago tinalikuran ng lalaki. Pero bago pa man siya makahakbang, may sinabi si Kurt na lalong nagpadurog sa kanyang puso. Iiwan mo ko, Emery, ha? Tingin mo ba may mahanap ka pa na iba bukod sa akin? Wala ka na mahanap na iba. Ako lang. Ako lang ang kayang magtiyaga sa'yo. Luhaan man sa sakit ng mga salita nito, ay hinarap niya muli ito. You're wrong, Kurt. I can still find someone who will treat me the way I deserve it. The way you never did to me. And as far for not finding someone like you, I would be glad. I would be thankful to not cross paths with someone as soul as you. Ikaw ang hindi makakaharap ng katulad ko. Tandaan mo yan. Talaga? Sige, patunayan mo. Go find someone who will accept someone who can't even make her boyfriend happy in bed. Tignan natin kung may mahanap kang magtsatsaga sa kaartehan mo, Emma. Hindi naman na nagsalita pa si Emery at mas pinili na lamang na umalis. Pakiramdam niya ay nawala na ang kalasingan niya sa mga narinig galing kay Kurt. Hindi siya makapaniwala na ganung klase ang lalaking minahal niya sa napakahabang panahon. Pero papatunayan niyang mali ito. Makakahanap pa siya ng iba. Alam niya yun. Makakahanap pa rin siya ng magmamahal sa kanya. Mali si Kurt dahil hindi lang ito ang lalaking makikilala niya. Hindi lang ito ang lalaking kayang magmahal sa kanya. At lalong mali ito sa sinabi nitong hindi niya kayang magpaligaya ng lalaki sa kama. Nalunod si Emery sa masakit na salita na binitawan ni Kurt ng gabing iyon. Kaya na may nakabangga siyang lalaki, hindi siya nagdalawang isip na tanungin ito kung gusto mo nitong sumama sa kanya pa uwi. Sure. Seryosong sagot naman ng lalaki habang nakahawak sa bewang ni Emery. Madilim ang mga mata nito habang diretso itong nakatitig din sa mga mata niya. What the? Saan mo dadalhin ng girlfriend ko? Habol ni Kurt sa kanila nang alalayan na siya ng lalaki papunta sa kotse nito. Hindi ko siya kilala. Sabi naman agad ni Emery sa lalaki. She said she don't know you.
Baling ng lalaki kay Kurt bago siya tuluyang isinakay sa kotse nito. Sinubukan pa na humabol ni Kurt ngunit dahil mas hamak na mas malaki at mataas ang pangangatawan ng lalaki, ay wala siyang nagawa. Sumakay na ang lalaki sa driver's seat at mabilis na pinaandar ang kotse nito. Hindi naman mapigilan ni Emery ang mapaiyak habang tinatanaw ito mula sa side mirror ng kotse. Mura ng mura si Kurt at itinuturo ang sinasakyan nila. Tila ba pinapanalangin na maaksidente sila. "Where shall I drop you, miss?" Maya-maya ay tanong ng lalaki sa kanya pagkatapos niyang kumalma sa pag-iyak. "Huh? I was asking where your address is. I will drive you home." Mas lalo naman siyang naguluhan sa sinabi nito. "I asked you to sleep with me, mister." "I heard that. But were you serious about it? Gusto mo ba talaga makipag-sex na hindi mo naman kilala?" Sa totoo lang, hindi naman talaga siya seryoso nung tinanong niya ito kanina. Nasasaktan lang talaga siya sa mga sinabi ni Kurt at gusto niyang patunayan na mali ito. Bukod pa roon, gusto niya ring patunayan sa sarili niya na makakahanap pa siya ng iba bukod kay Kurt. "Tell me your address, miss." Ngunit sa halip na sabihin rito ang address niya, ay umiling lang siya. "I want to do it with you. I don't do girls who just came from a breakup." Nito na nakataas ang kilay. Nakaramdam naman si Emery ng hiya sa sinabi nito. Nandoon na pala ito bago pa man niya ito nabunggo at narinig pa nito ang lahat ng sinabi ni Kurt sa kanya. Marahil iyon ang dahilan kung bakit ito pumayag sa alok niya. Tinulungan siya nito para hindi mapahiya sa harap ni Kurt, pero mas nakaramdam siya ng hiya ngayon. Kaya sa huli, ay binigyan na lang din niya ang address niya dito. "Thank you, mister." Pasalamat ni Emma nang marating na nila ang address niya. Tumangulang naman ang lalaki at walang sinabi, kaya lumabas na siya ng sasakyan nito at mabilis na naglakad papasok ng building ng apartment nila ni Mia. Hindi na niya ito nilingon pa dahil sa sobrang kahihiyan. "The hell, Emma?" Kastigo niya sa kanyang sarili. Nanginginig ang mga kamay niya habang pinindot ang button ng elevator. At halos mapaupo na siya sa sahig nang makapasok sa loob nito dahil sa sobrang kahihiyan na nararamdaman niya. "Gaga ka talaga kahit kailan, Emery!" Nanghihina na sermon pa niya sa kanyang sarili. Halos kalad-karin na niya ang sarili papasok ng unit nila ni Mia. Pagpasok naman sa loob ay basta na lamang niyang ibinagsak ang sarili sa kanilang sopa at ipinikit ang kanyang mga mata. At kung hindi lang siya tinawagan ni Mia, ay siguradong nakatulog na siya agad. "Where are you, Emery?" Sigaw ni Mia sa kabilang linya. "Bahay na," sagot niya kay Mia habang nakapikit. "Bahay? Umuwi ka na't hindi mo man ako naisip na sabihan?" "I'm sorry, Mia. Something happened. Dumating si Kurt at kinaladkad ako palabas ng bar." "Ano? Ano nangyari? Sinaktan ka ba niya? Magkasama ba kayo ngayon? Nandyan siya sa atin?" Sunod-sunod na tanong nito. "Hindi. Wala siya. Umalis ako. Iniwan ko siya sa parking lot ng bar." "I'm sorry, Mia. Pero pwedeng bukas na tayo mag-usap? Pagod na ako at antok na ako." "No, hintayin mo ako. Pauwi na ako." Sagot naman ito bago ibaba ang tawag. Pero hindi na niya nakayanan pa na hintayin ito. Nakatulog na siya bago pa man ito dumating at kinabukasan na siya nagising. At kung inakala niya na makakaligtas siya sa pagtatanong ni Mia, ay nagkakamali siya. Dahil in-interrogate na agad siya nito pagkagising pa lang niya. "You did what?" Eksaheradang bulalas ni Mia. Pagkatapos niyang ikwento rito ang dahilan kung bakit siya nawala na lang bigla sa bar kagabi. Nag-hysterical daw kasi ito nang hindi siya nito mahanap sa bar. Kulang na lang daw ay tumawag ito ng pulis para lamang ipahanap siya. Buti na lamang at nasagot agad niya ang tawag nito
kahit pagod na siya. Nakahinga lamang ng maluwag si Mia nung malaman itong nakauwi na siya. Don't make me repeat it please, Mia. Sumasakit ang ulo niya sa lahat ng alak na nainom niya kagabi. Tapos kinakailangan pa niyang sabihin kay Mia ang lahat ng detalye ng nangyari sa labas ng bar. Simula nung hilahin siya ni Kurt papuntang parking lot, hanggang sa ibinaba siya ng estranghero na yon sa labas ng building nila. You know what? I will never agree with Kurt. What he told you last night added more fuel to my anger towards him. But what the hell, Emery? You asked someone to sleep with you just to prove him wrong? Are you nuts? I was drunk and broken, alright? That's not enough reason, Emery. Paano kung manyak pala yung lalaki at pinatos ang alok mo? Paano kung hindi lang yun ang ginawa niya? Paano kung murderer pala yon? That's so morbid of you to think, Mia. I know what I did was wrong. I was drunk and hurt. I wasn't thinking rationally but nothing happened, alright? Can we just be thankful that that guy wasn't a pervert nor a murderer? Sa totoo lang, ayaw na niyang pag-usapan pa iyon. Ayaw na niyang bigyan pa ng kahihiyan ng sarili sa tuwing maaalala niya ang ginawa niya. Umaasa lang talaga siya na hindi sila mag-cruise pa ng landas ng lalaking iyon kagabi. Dahil sa tingin niya, ay hindi niya kayang harapin ulit ito. Mabuti na lang talaga at estranghero sila sa isa't isa. Hindi niya maisip ang kahihiyan na maaari niyang makuha kung kakilala niya ito. Drunk and broken Emery is embarrassing. Aniya sa sarili. Goodness, Emery, what would I do with you? Stress na sabi na lamang ni Mia sa kanya. Hindi naman niya ito masisisi dahil sa dinami-dami ng mga pinagdaanan niya ay palagi itong nasa tabi niya. Saksi ito sa bawat problema na pinagdaanan niya. A cup of black coffee will do. Sagot niya sa huling sinabi nito. Inirapan naman siya ni Mia bago ito naglapag ng bowl ng soup sa harap niya. May saging pa na kasama. Get yourself together, Emery. You have a life outside your relationship with Kurt and obviously that has ended. You need to move forward with your own life. With that, you can prove to Kurt that he was wrong for leaving you. It was me who left him, Mia. I broke up with him. Whichever happens, get yourself together. Your life didn't end when you broke up with him. And honestly, I am very pleased that he was finally out of your life. Don't get offended, but that guy was really an asshole in my eyes from the very beginning. I know. Kibit-balikat naman niyang sagot. Alam ni Emery na mahihirapan siya ngayong wala na si Kurt sa buhay niya. Lalo na at sa haba ng panahon na magkasama sila, ay nasanay na siya nakasama ito sa halos lahat ng ginagawa niya. Tulad nga ng sinabi niya, kay Kurt umikot ang mundo niya sa loob ng 8 taon. Ginawa niya itong una sa priorities niya. Kahit nasa panglima naman siya ng priorities ni Kurt. Ganun pa man, wala siyang balak na ibaon ang sarili sa kalungkutan. Kailangan niyang magpakatatag dahil alam niyang sarili lang din niya ang makakatulong sa kanya. Kaya naman kahit ano pang pangungumbinsin ni Mia sa kanya na umatras sa pag-alis, ay hindi na siya nagpapigil pa. Madamdamin silang nagpaalam sa isa't isa nang dumating na ang araw ng paglipat niya sa isang project ng kumpanya sa probinsya. Makalipas ang 6 na oras na diretsong biyahe, ay nakarating na rin siya sa kanyang destinasyon, sa probinsya ng Aurora. Pagdating sa address na tutuluyan niya, ay agad siyang sinalubong ng kanyang magiging project manager para itour sa magiging tahanan niya. Ito ang staff house natin. Nandyan si Nanay Lising, ang caretaker natin, at ang apo niyang si Luis. Pwede ka magpatulong sa kanila kung may kailangan ka. Ani Sir Carlo, ang project manager sa site. Tumango naman siya bago inilibot ang paningin sa buong bahay. Luma na ito, ngunit maganda pa rin ang pagkakaayos ng lahat ng kagamitan sa loob. Ganon din ang sa labas. Ang sabi ng project manager nila ay ang project owner ang mismong may-ari nitong bahay na tinutuluyan nila
at pinagamit na lang muna bilang staff house nilang mga engineers dahil wala namang nakatira roon kundi ang matandang caretaker at ang apo nito. Siya na ba yung sinasabi mong bagong titira rito, Carlo? Tanong ng matandang babae na bigla na lamang lumabas mula sa kusina ng bahay. Siya nga po yun, Lola. Emery po ang pangalan niya. Pakilala sa kanya ni Sir Carlo sa matanda. Magandang gabi po. Bati naman ni Emery sa matanda. Tumango naman ang matanda at nginitian siya. Magandang gabi rin, iha. Nakahanda na ang pagkain. Tara at kumain na muna tayo. Alam kong pagod ka sa biyahe. Sige po, salamat. Aniya, bago hinila ang dala niyang maleta, para sana itabi muna sa isang sulok. Ngunit bago pa man niya iyon magawa, ay pinigilan na siya ng matanda. Hayaan mo na lang muna iyan dyan at ipapabuhat na lang natin paakyat mamaya sa mga kasama natin. Nahihiyang sumang-ayon naman si Emery at hinayaan na lamang ang maleta niya na nakatayo sa tabi ng sofa sa living room ng bahay dahil inaya na sila ng matanda sa dining area. Halos matuod naman si Emery nang marating nila ang dining area at makita niya kung sino ang naroon. Oh Jesus Christ! Bulalas niya sa sarili nang makita iyong estrangherong inaya niyang sumiping sa kanya sa bar sa Maynila. God! Anong ginagawa niya rito? Bakit naman pinagtagpo na naman kami? Nakaupo ang lalaki sa sentro ng hapag at seryosong nakatingin sa kanya. Eto nga pala si Emery Viejo, Sir Luis. Yung bago nating quantity surveyor engineer. Emma, si Sir Luis de Jimenez, ang project owner natin. Pakilala sa kanila ni Sir Carlo. Halos himatay naman si Emery sa kinatatayuan niya sa narinig. Hinihiling niyang sana ay bumukas na lamang bigla ang lupa at kainin na siya pailalim. Good evening, sir. Bati niya pa rin kahit alam niyang pulang-pula na siya sa kahihiyan. Good evening. Have a seat and join us. Ayan ito sa kanya sa seryosong tono. Tumango naman siya at sumunod sa sinabi nito. Sa kabilang banda, hindi naman maiwasang mapangisi ni Luis. Hindi siya naniniwala sa tadhana. Pero ang makita si Emery sa harap niya ngayon ay labis-labis na nakakamangha para sa kanya. Hindi na kasi niya inaasahan na makikita pa niya ulit ito pagkatapos niyang ihatid pa uwi ng gabing iyon sa Maynila. At aaminin niya, tuksong-tukso siyang sunggaba ng alok nito sa kanya noon. Kaya lang ay naaawa siya rito, lalo na at nasaksihan niya kung paano ito pagsalitaan ng hindi maganda ng gagong ex-boyfriend nito. Maganda naman si Emery. Saktong-sakto sa tipo niyang babae. Ganun pa man, ayaw niyang pumatol sa babaeng iyakin at kagagaling lang sa breakup. Ngunit ngayon na bigla na lamang itong sumulpot sa teritoryo niya, hindi niya alam kung kaya pa ba niyang magpigil. Manang, pakibigyan po si Engineer Emery ng pinggan. Pakiusap ni Luis sa matandang kasambahay nila. Sumunod naman agad ito. Kita naman niya na napapitlag si Emery nang banggitin niya ang pangalan nito. Thank you po. Rinig niyang pasasalamat ng dalaga kay Manang Lising. Make yourself comfortable, Engineer Emery. Ani Luis dito at kitang-kita niya ang mabilis na pagpula ng mga pisngi nito. Salamat. Nahihiyang sagot nito. Lalo siyang napangisi. Ngayon, higit na nagpapasalamat si Luis na pinili niyang hawakan ang pagpapagawa ng dam sa kanilang rancho. Kahit sobrang layo ng buhay sa probinsya ang nakasanayan niyang buhay sa Maynila. Ang pamilya kasi ni na Luis ang nagsusupply ng malaking porsyento ng mga karne ng baboy, baka, manok, kambing at pati na ring isda at iba't ibang klase ng gulay na lahat ay pawang galing sa kanilang rancho. At bilang ganti sa pagtangkilik ng mga kababayan nila sa kanilang produkto, ay pinapagawa nila ang dam sa lugar
bilang karagdagang source ng patubig sa mga pananim at pati na rin sa buong probinsya. Magaling iyang si Emma, Sir Luis. Ayaw ngang bitawan iyan ni Sir Mark, yung manager niya doon sa main office sa Manila. Ewan ko lang kung paano niya nakumbinsi si Sir Mark. Bida ni Sir Carlo. Napataas naman ang kilay ni Luis. Talaga ba? Magaling sa trabaho pero iyakin? Aniya sa sarili habang nakatingin sa dalagang hindi makatingin sa kanya ng diretso. That's good to hear. Malaki ang maitutulong ni engineer sa atin dito sa site. Sigurado yan, sir. Napakadetalyado niyan trumabaho. Hindi tayo magkakagulo pagdating sa materyales. Kung ganun ay aasahan ko yan sa'yo, Engineer Emery. Emma na lang po, sir. At wag po kayong mag-alala. Gagawin ko pong lahat ng kaya ko para maging maayos ang trabaho ko. Sagot ni Emma. Drop na po, Emma. Hindi naman siguro nagkakala yung edad natin, hindi ba? Oo nga. Ilang taon ka na nga, Emma? Tanong ni Sir Carlo. 28 po, Sir Carlo. Oh, 28. Ikaw ba, Sir Luis? Ilang taon ka na? 33. 5 taon din pala ang tanda niya kay Emma. Sa isip ni Luis ay sana lang hindi ito tumitingin sa edad. Na sana ay ayos lang sa dalaga ang 5 taon na age gap nila. May boyfriend ka ba, Emma? Tanong na naman ni Sir Carlo. Mabilis naman itong umiling. Wala po, sir. Ayun, sakto. Single to Sir Luis. Baka type mo siya, Emma. Hindi po ako interesado makipagrelasyon, sir. Hindi na talaga maiwasan ni Luis ang mapataas ang kilay dahil taliwas ang sinasabi ni Emery sa engkwentro nila noon sa Maynila. Hindi interesado sa relasyon pero handang makipag one night stand? Naaniya sa kanyang isipan. Hindi naman na siya umimik at hinayaan na lamang si Sir Carlo na mangulit sa dalaga hanggang sa matapos ang kanilang hapunan. 1 linggo ang mabilis na lumipas simula nang dumating si Emma sa rancho at hanggang ngayon ay ilang pa rin ito kay Luis. Sinubukan naman niyang gawin ang lahat para lang maging komportable ang dalaga. Pero sadyang napakaila pa rin talaga ni Emery sa kanya. May kailangan ka ba? Tanong niya nang bigla na lang sumulpot si Emery sa kusina. Kukuha lang ng tubig, sir. Sagot nito, sabay turo sa hawak niyang pitcher. Kumilos naman si Luis at kumuha ng panibagong baso para ipagsali ng dalaga. Here. Abot niya rito pagkatapos. Thanks, pero ako na lang sanang kukuha. Kaya ko naman. Habok ko na, kaya bakit ipapasa ko pa sa'yo? Here. Aniya, hindi naman na sumagot pa si Emma at nagpasalamat na lang ulit sa kanya. You can always ask me if you need anything, Miss Engineer. Dagdag pa niya. Thank you, but I think I can manage, Sir Luis. Suplada rin ng isang to. Anang binata sa sarili. It's nice seeing you here. By the way, I honestly didn't expect to see you again, but I guess destiny has its way to connect people, huh? Salita ni Luis at kitang-kita niya ang agarang pamumula ng mukha ni Emery. Humugot pa ito ng malalim na hininga bago diretsong tinitigan sa mata ang binata. Mr. De Jimenez, I'm sorry, but I don't understand what you were saying. Napataas naman ang kilay ni Luis at tinitigan niya rin ito pabalik. Interesting. Sabi niya sa isip. Naaaliw siya sa dalaga. Naiintindihan niyang hindi ito komportable at hindi naman siya ang tipo ng tao na mapilit ng gusto niya sa iba. Kaya nagkibit-balikat na lamang siya sa pagdedenay ni Emma. Oh, really? I'm sorry. I think I have mistaken you for someone I know. It's fine. Thank you for the help. I'm going back to my room now. Ani Emery bago mabilis na tumalikod sa kanya at lumabas ng kusina. Napangisin na lang naman si Luis at napailing habang nangangako sa sarili na hindi niya hahayaan na basta na lamang itong makatakas sa kanya.
Halos atakihin si Emma sa puso habang kausap niya si Luis. Hindi niya inaasahan na babanggitin nito ang tungkol sa unang pagkikita nila. Ngunit ganun pa man, nagpapasalamat pa rin siya na agad nitong naintindihan na hindi siya handa na pag-usapan ang nangyari nung gabing iyon. Simula naman noon ay hindi na niya gaanong nakikita si Luis, lalo na at naging busy na rin siya sa pagtatrabaho. Nangangapa pa siya sa actual na trabaho sa site, kaya tinutukan niya talagang maigi ang pagsusurvey ng materyales na kailangan sa construction ng dam. Ngunit kung inaakala niya na magtutuloy-tuloy na ang katahimikan na nararanasan niya, nagkakamali siya. Dahil isang linggo pa ang lumipas, ay bumalik na naman si Luis sa pagpapapansin sa kanya. Pagpapapansin dahil palagi na lang nitong sinasadya na makuha ang pansin niya. Halata naman niya iyon kahit hindi nito sabihin. Ano bang problema mo ha? Kumpronta na niya rito nang hindi na siya nakatiis. Tinaasan lang naman siya ni Luis ng kilay, ngunit wala namang sinabi sa kanya. Nakakairita ka! Anong ginawa ko? You being here! Ayun na ginawa mo! What? Bawal ba ako rito, Miss Engineer? Kunot noon na tanong nito. Oo, lalo na't wala ka namang ginagawa rito kundi buwisitin ako. Buwisitin ka? Are you hearing yourself, Engineer Viejo? Pwede ba? Layuan mo ko? Oo na, ako na yung babaeng yun. Ako nga yung nag-iya sa'yo ng one night stand, okay na ba? Goods ka na ba doon, Sir Luis? So pwede mo na ba akong tigilan sa ginagawa mo? Ano naman ang ginagawa ko? Tanong pa nito. That! You're making me uncomfortable! Hindi na ako makapagtrabaho ng maayos dahil sa pagtitig mo sa akin palagi. Akala mo ba hindi ko nakikita? If I know, baka iniisip mo na rin isa akong mababang babae. What? I'm not doing anything yet, Engineer Emery. Nito. At sa paraan ng pagkakabigkas nito ng pangalan niya, ay halos manginig siya. Stop. Stop what? Tanong ni Luis habang unti-unting humahakbang papalapit sa kanya. Stop getting to my head, Luis. Bahagyang humalakhak sa kanya ang binata. So, we're on a first name basis now, huh? And I'm in your head? Was I running or just standing there? I said stop! Why would I stop when I haven't even started? Jesus Christ! Bulalas ni Emery. What's running in that pretty head of yours, Miss Engineer, huh? Tinulak naman niya ito sa dibdib para malayo sa kanya. You freak! Hindi na niya naituloy ang sasabihin sana niya nang bigla na lang siyang hinalikan ni Luis sa labi. You taste like strawberry. Sabi pa nito pagkatapos siyang halikan. What did you just do, Sir Luis? I just kiss you, obviously. Sinamaan naman niya ito ng tingin bago buong lakas na tinulak palayo sa kanya bago siya lumayo kay Luis. At nang sinubukan naman itong hilahin siya pabalik, ay tumakbo na siya palabas. Emery! Ewan ko sa'yo, siraulo ka! Sigaw niya kay Luis. Simula noon, ay sinubukan na niya ang lahat ng kaya niya para maiwasan si Luis. Pero lahat ng gawin niya ay bigo siya dahil lagi rin itong nakakagawa ng paraan para mapalapit sa kanya, lalo na kapag tungkol sa trabaho. You're a freaking stalker. Sumbat niya rito nang bigla na naman itong sumulpot sa tabi niya habang naglalakad-lakad siya sa rancho. You're in my property, Emma. How come I'm stalking you here? Inirapan niya naman ito. You're a creep. You can use every negative adjective on me, and it still doesn't matter. Kibit balikat na sagot nito. Tigilan mo nga ako, Sir Luis. Why would I do that? Inirapan niya ang binata. And why would you even waste your time on me, huh? It's because I like you, Emery. If it's still not clear to you. Hindi naman nakasagot si Emery at imbes ay nag-walk out na lamang siya. Mas lalong hindi naman siya tinigilan ni Luis sa panunuyo nito sa kanya. Kaya naiirita na naman siya sa sarili dahil unti-unti na niyang nagugustuhan ang mga ginagawa nito para sa kanya.
Ano na naman yan? Singhal niya rito nang bigla na naman itong sumulpot sa harap ng pinto ng kwarto niya. Isang araw. For you. Abot ni Luis sa kanya ng isang paper bag ng chocolates. Gusto bang sumakit ang ngipin ko, Luis? Hindi ka ba marunong mag-toothbrush pagkatapos kumain? Huh, Emery? Alam mo, sa lahat ng naniligaw, ikaw ang pinakamalakas mang inis ng nililigawan. Sa tingin mo sasagutin ka ng nililigawan mo kung ganyan ka kapilosopo? Oh, so now you're considering me as your suitor, huh? Inirapan niya ito. Ewan ko sa'yo, sira ulo ka? Pinagsaraduhan na niya ito. Mag-toothbrush ka kasi, Emma, para hindi sumakit ang ngipin mo. Che! Buwisit ka talaga, Luis! Sigaw niya rito sa likod ng pinto ng silid. Rinig na rinig naman niya ang tawa nito. At imbes na mainis, natatawa na lang din siya. Tila effective naman ang pangiinis sa kanya ni Luis. Dahil isang buwan simula nung formal na ligawan siya ni Luis, ay sinagot na niya ito. Tuwang-tuwa naman si Luis kaya nagpakain ito sa buong rancho. At mukhang hindi naman siya nagkamali sa pagsagot kay Luis. Dahil simula na naging sila, ay araw-araw na siyang masaya. Ayaw niya man ikumpara, pero natalo ng halos isang buwan nilang relasyon ni Luis ang 8 taon nila ni Kurt noon. Alam din niyang okay na ang puso niya. Dahil sa kakulitan ni Luis, ay mabilis siyang nakamove on. Ni hindi na nga sumasagi sa isip niya sa Kurt. Sigurado ka bang ayos lang na pumasok ako sa kwarto mo? Tanong ni Emery kay Luis. Niyaya kasi siya nito na pumasok sa kwarto nito dahil may ipapakita raw ito sa kanya. Ayos nga lang, Emma. At saka girlfriend na kita. Kaya bakit hindi magiging ayos yun? Kasi respeto na lang sa mga kasama natin dito sa bahay, Luis. Baka mamaya isipin pa nila na may ginagawa tayong hindi maganda rito. Ikaw lang nag-iisip ng ganyan, Emma. Asar sa kanya ni Luis. Sasagutin na sana niya ito nang mapabaling siya sa tanawin sa labas ng balcony ng kwarto nito. Nagpunta agad siya roon para makita ng buo ang tanawin sa labas. Ang ganda rito sa kwarto mo, Luis. Tanaw na tanaw ang buong rancho niyo. Come here. Tawag naman sa kanya ni Luis. Nakasandal ito sa pintuan ng balcony at nakabukas ang mga kamay nito para sa kanya. Inaaya siyang yumakap nito. Nakangiti naman siyang lumapit dito at ibinao ng mukha niya sa dibdib nito. Ang lakas ng tibok ng puso mo, Luis. It's because you're here. You make my heart go wild. Natawa siya. Punchline ba yan? It's true, Emery. Whenever you are near me, my heart beats wildly. It beats for me? Yes, it beats for you, baby. Sagot naman ni Luis. Tiningala niya ito at mas lalo itong ninitian. I love you, Luis. I love you too. Sagot nito bago yumuko para patakan siya ng halik sa labi. Sandali, Luis. Igil niya nang maging aggressive na ang mga halik ni Luis sa kanya. Iniwas pa niya ang mukha niya nang humabol pa rin ito ng halik sa kanya, kaya dumiretso sa pisngi niya ang labi nito. Why? Any problem, Emma? Hindi ba masyadong mabilis? Halos isang buwan pa lang tayo, Luis. Have you forgotten that you asked me to sleep with you just seconds after we met in Manila? Aser naman ito sa kanya, kaya napasimangot siya. Biro lang. Bawi agad nito, tapos ay hinalikan ulit siya sa labi. You don't have any idea how tempted I was during that time, baby. I really want to bring you home, but I knew that wasn't the right thing to do at that time. You were so heartbroken that time, but very beautiful at the same time. Umiiyak ka na nga lang, ang ganda-ganda mo pa rin. Napaawang naman ang bibig ni Emery sa narinig. Hindi niya inaasahan na ganun pala ang nasa isip ni Luis sa mga panahong iyon. Habang siya ay hiyang-hiya sa mga ginawa niya, hirap na hirap naman ito na itaboy siya noon. Why did you choose to bring me home then? Because I don't do girls who just came out from a breakup. I told you that before. Nakangiting asar ulit nito sa kanya. Napairap tuloy ang dalaga. I'm just kidding, baby.
I just don't want you to regret doing it with me after. You're a good man, Luis. Sigurado ako na kung ibang nagkataon na nandoon sa bar ng gabing yon, baka napahamak na ako. I agree. Kaya hindi ka dapat pinapayagan na maglasing na walang bantay. I don't really drink, okay? Nayaya lang ako ni Mia, ng best friend ko. What was that, Mia, when your asshole ex-boyfriend dragged you out of the bar, huh? She's innocent, Luis. Hindi niya alam at nag-alala siya sa akin nung bigla na lang ako nawala sa paningin niya. As she should. Hindi ka dapat hinahayaan na mag-isa, lalo na't may baliw na nag-aabang pala sa'yo. Hindi naman na niya ako kailangan bantayan, Luis. Matanda na ako para ibibisit pa. At saka nandun ka naman kaya ayos na. Sinamaan naman siya ng tingin ni Luis, pero nginitian lang niya ito ng matamis. Tumingkayad pa siya para maabot ang labi nito. Hinalikan niya ito na sinuklian naman agad ng binata. I love you. Bulong ni Luis sa kanya, sa pagitan ng mga halik. I love you too. Hindi naman na tumutol pa si Emery nang maglakbay na ang mga kamay ni Luis sa iba't ibang parte ng katawan niya. Hindi na rin niya ito pinigilan pa nang buhatin na siya nito at ilapag sa kama. Alam na niyang hindi niya kailangan pang mangamba dahil hindi siya pababayaan ni Luis. Buo na ang tiwala at pagmamahal niya dito. If you still don't want this, I will stop. Sabihin mo lang. Bulong ni Luis sa kanya sa pagitan ng pagpatak ng halik nito sa kanyang liig. I want this, Luis. I want to do this with you. Matapang na sagot niya. Napalayo naman ito sa kanya at seryoso siyang tiningnan. Are you sure? Yes, Luis. I'm very sure. Matapang na sagot niya bago ito hinila pababa sa kanya. Nagpaubaya naman ito sa gusto niyang mangyari. Walang pagsisisi niyang ibinigay ang pagkababae kay Luis ng araw na iyon. You should start thinking about our wedding. Bulong sa kanya ni Luis habang nakayakap siya rito at sinusuklay naman ito ang buhok niya. Katatapos lamang nilang magniig. Napalayo naman siya rito dahil sa gulat. Wedding? Iniisip mo na agad ang kasal? Oo. Saan pa ba tayo patungo kundi doon? Hindi mo ba naisip yun? Siyempre hindi pa, Luis. Masyado pa kayong maaga para isipin yun. Kaka 1 month pa lang natin. Ano naman kung 1 buwan pa lang tayo, Emery? Burke ba ganun ay hindi mo naiisipin na pwedeng ako nang maging asawa mo? Masungit na sagot naman ito sa kanya. Kumabog lalo ang puso niya sa narinig. Sa totoo lang, ay malayo pa iyon sa isip ni Emery at ayaw man niyang aminin ay dahil iyon kay Kurt. 8 taon sila pero sa tuwing babanggitin niya ang kasal kay Kurt, ay lagi naman itong binabago ang usapan, kaya nasanay na siya na wag na lang isipin ang kasal. Kaya nadala niya iyon ngayon sa kanilang dalawa ni Luis. Mas naiisip pa nga niya kung magtatagal ba silang dalawa o hindi. Gusto mo ba ako maging asawa, Luis? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Oo, Emery. Gusto kitang pakasalan at maging asawa. Kaya ngayon pa lang, ay pag-isipan mo na kung anong klase ng kasal ang gusto mo. Hindi naman na niya napigilan ng kiligin, kaya sumubsob na lang siya sa liig ni Luis. Excited na ako. Bulong pa niya kay Luis. Natawa naman si Luis at niyakap siya ng mahigpit. Nang gabing iyon, ay hindi na siya umalis pa sa kwarto ni Luis. Doon na siya natulog at halos magtatanghalian na nang magising siya dahil sa pagod sa mga ginawa nila ni Luis ng nakaraang gabi. Wala na si Luis sa tabi niya nang magising siya. Marahil ay nasa trabaho na ito. Kaya naman nagmadali na siyang bumangon at bumalik sa kwarto niya para makapag-ayos at makahabol kahit half day na pasok sa trabaho. Bumaba agad siya para sana kumain nang madaanan niya sa pasyo si Luis. Lalapitan na sana niya ito nang makitang may kausap ito na isang lalaki na hindi naman niya kilala. Kaya naisipan na lang niyang dumiretso sa kusina para mananghalian. Ngunit hindi pa siya nakakalayo ay natigilan na siya nang marinig ang usapan ng dalawa. Come on, Luis. Anong dahilan ng pamamalagi mo rito sa Aurora kahit hindi ka naman kailangan dito? Rinig niyang tanong ng kausap ni Luis dito.
Kita naman niya ang pag-iling ni Luis. Walang dahilan, Arthur. Gusto ko lang talaga bantayan ng dam project. Ang project ba yung engineer? Anong pangalan nun? Emery ba yun? Sus, paano na niyan si Ava? Naghihintay pa naman yun sa pagbabalik mo. Excited pa naman yun sa engagement party. Ang bibig mo, Arthur. Ang project lang ang tanging dahilan kung bakit ako nandito. At hindi kailangan ng mangamba ni Ava dahil uuwi ako bagong engagement party. Putol ni Luis sa sinasabi ng kaibigan. Siguraduhin mo lang, Luis. Ayaw ko masaktan si Ava dahil lang sa hindi ka nakarating sa engagement party. Darating ako, Arthur. Huwag ka mag-alala. Hindi na tinapos pa ni Emery na pakinggan ang usapan ng dalawang lalaki. Tumalikod na siya at umalis. Sobrang bigat ng dibdib niya sa mga narinig. Ang tanga lang niya dahil umasa siya kay Luis. Akala niya ay seryoso ito sa kanya. Sa bagay, sino nga naman magseseryoso sa tulad niya na bigla-bigla na lang nagyayaan makipagtalik sa hindi naman niya kilala. Pero napatunayan na naman niya na hindi siya yung klase ng babae na kung kani-kanino sumisiping. Hindi ba? Alam naman na iyon ni Luis dahil ito mismo ang una niya. Kaya bakit? Bakit nagsinungaling si Luis sa kanya? Isa pa, hindi ba't nangako itong pakakasalan siya nito? Na gusto siya nitong maging asawa. Hindi ba iyon totoo? Hindi matapos-tapos ang katanungan niya sa sarili habang dire-diretsong tumutulo ang mga luha niya. Hanggang ngayon ay tanga ka pa rin, Emery. Akala ko ba hindi ka na magpapaloko ulit? Akala ko ba magiging matalino at maingat ka na? Eh ano to ngayon? Pinaglaruan ka na naman ng isang lalaki. Kastigo ni Emma sa sarili. Ano ba talagang problema sa akin at ginaganto nila ako? Hindi na niya naiwasang questionin ang sarili. Sobrang sikip ng dibdib niya na wala na siyang pakialam pa sa paligid niya. Lutang ang pakiramdam niya habang naglalakad papunta ng kwarto niya at nagkulong na lang sa loob noon hanggang sa makatulog siya sa pag-iyak. Tanga ka, Emma. Hindi ka na natuto. Aniya pa sa sarili. Kinabukasan, nang magising siya ay mugtong-mugto ang mga mata niya at dahil ayaw niyang ma-question dahil doon, ay nagpa siya na lamang siyang mag-sick leave. Maghapon ulit siyang nagkulong sa kwarto niya at lumabas lamang nang hatiran siya ng pagkain ng kasama nila sa bahay. Kinagabihan ay pinuntahan siya ni Luis sa kwarto niya, dahilan para maiyak na naman siya kaya hindi na niya ito pinapasok pa. Sinabihan na lamang niya ito na masama ang pakiramdam niya at ayaw niyang mahawa ito. Hindi naman siya kinulit ni Luis at nagsabi lang ito na tawagan niya ito kung kailangan niya ito. Nang sumunod ng mga araw, ay hindi maiwasan ni Luis na mapakunot ang noo habang pinapanood ang bawat kilos ni Emery. Halos magtatatlong linggo na niyang napapansin ang pagiging mailap nito sa kanya. Hindi niya alam kung may nagawa ba siyang hindi nito nagustuhan. At kapag tinatanong naman niya ito kung may nagawa ba siyang mali, lagi naman itong sinasabi na wala. Saglit din aayos ang pakikitungo nito sa kanya. Pero babalik din agad sa pagiging mailap sa kanya pagkalipas lang ng 1 o 2 araw. Akala niya nung una ay may buwan ng dalaw lang ito, kaya hinahayaan lang niya. Pero alam na niya ngayon na hindi iyon ang dahilan. Nais niyang malaman kung ano ang dinaramdam nito at iniisip. Emma, tawag niya rito nang hindi na makatiis. Nasa site sila kaya abala ang lahat. Nilingon naman siya nito pero walang sinabi. Para bang hinihintay lamang nito ang sasabihin niya. Nilapitan niya ang nobya at akmang huhulihin sa bewang, pero humakbang naman ito palayo sa kanya. May problema ba tayo, Emma? Umiling ito. Wala, baka lang may makakita, nakakahiya. Oras ng trabaho. Nakakahiya? Bakit naman nakakahiya? Alam naman nilang lahat na may relasyon tayong dalawa. At akong boss dito. Kaya walang sisita sa atin. Kahit pa, Luis, nasa trabaho pa rin tayo. Ang unethical at unprofessional naman kung maglalandian tayo habang nasa trabaho. Respeto naman natin ang mga kasama natin na nagtatrabaho din. Paano tayo maglalandian kung ilang araw mo na akong iniiwasan ha, Emma? Ni hindi ka na rin bumibisita sa kwarto ko pag may oras ka.
Palagi ka nakakulong lang sa kwarto mo. Busy lang ako at laging pagod. Maraming mga materyales ang kailangan dito sa site at hindi ko pa natatapos ayusin. Dahilan nito na lalo lamang nakapagpakunot sa mga kilay ni Luis. Iniiwasan mo ko, Emma. May nagawa ba akong mali? Okay naman tayo dati Wala nga. Busy lang talaga ako, Luis. Busy pero may oras ka makapagkwentuhan kina Evelyn. Habang sa akin na boyfriend mo wala. Asar na sagot niya rito. Hindi naman kasi kailangan na sa lahat ng oras ko ay ilalaan ko sa'yo, Luis. May mga kaibigan din ako na kailangan bigyan ng oras at pansin. Hindi lang sa'yo umiikot ang mundo ko. What? When did I become selfish of your time, Emery? Kailan ko ba hiniling sa'yo na dapat ay sa akin ang oras mo? Kahit saglit lang, Emma. Yun lang hinihingi ko. Makasirili na ba ako nun? Maghiwalay na lang tayo kung ganun. Total, hindi naman na tayo nagkakaintindihan. Imbes ay sagot naman ni Emma sa kanya. Ano? Ayan talaga ang solusyon mo? May nagawa ba akong mali, Emery? Wala nga, Luis. Ang kulit mo naman Ang kulit ko? Ikaw nga tong bigla na lamang lumayo sa akin at bigla na lang makikipaghiwalay. Dahil hindi na tayo nagkakaintindihan, Luis. Kaya bakit pa natin ipipilit kung ganito ng sitwasyon? Hindi lang nagkakaintindihan. Pakikipaghiwalay na agad ang gagawin mo? Yan lang bang naiisip mo na solusyon Emery? Ang hiwalayin ako para lang sa maliit na hindi pagkakaintindihan? Mahal kita. Pero bakit ginaganto mo ko? Bakit kasi magsasayang pa tayo ng oras kung ganito lang din naman ang mangyayari Sigurado akong mauulit at mauulit lang to hanggang sa mapagod din tayo sa huli. Kaya wag na natin hintayin pa na mangyari yun, Luis. Mag-break na tayo. Napamura na si Luis sa isip dahil sa paraan ng pag-iisip ni Emery. Ganun pa man, pinili na lang din niyang pakalmahin ang sarili kaysa sabayan pa ang galit nito. Iniisip na lang niya na may problema ito o wala sa mood. What's with the attitude, baby? Is it the time of the month for you? Tell me what I need to do to calm you down. Do you want ice cream? Chocolate? Suyo ni Luis dito, pero tinitigan lamang siya ni Emery hanggang sa bigla na lamang itong umalis sa harap niya. Emery! Habol niya rito, pero hindi siya nito pinansin at nagdire-diretso lang ng alis. Pagsapit ng hapon, pag-uwi ng staff house ay nagkulong na lamang si Emery sa kwarto. Emery! Open the door! Sigaw niya sa labas ng pintuan nito, pero hindi man lang siya nito pinansin. Come on, Emma. Let's talk. Buksan mo tong pinto, please. Leave me alone, Luis. Ayaw ko makipag-usap sa'yo. No, mag-uusap tayo, Emma. Kaya buksan mo to bago ko pagibain tong pinto mo. You can't do that, Luis. Yes, I can. This is my house, and I can do whatever I wish to do with it. I will seriously break up with you if you do that. Napanganga naman si Luis sa narinig. What? Are you really serious with that? Yes. Kaya umalis ka na muna, Luis. Ayaw kita makausap. Seryosong sagot naman ni Emery sa likod ng pinto. God! Bulalas ni Luis habang sunod-sunod ang paghugot niya ng malalim na hangin. Wala siyang magawa kundi ang sumuko na lang. I will just be in my room, Emma. Please, once you calm down and your head is already clear, please come to me. Let's talk. We can't be like this, baby. Pakiusap niya. Naghintay siya ng sagot mula kay Emma, pero lumipas ng halos 5 minuto ay wala pa rin itong sagot. Kaya kahit mabigat man sa kanyang dibdib, ay umalis na lamang siya tulad ng gusto ng dalaga. Inform me immediately, once she went out of her room. Utos niya sa dumaan na kasambahay. Masusunod, sir. Good. Sagot niya, bago nagdiretso sa kanyang kwarto. Pakiramdam niya ay pagod na pagod siya. Kahit wala naman siyang ginawa kundi ang makipagtalo kay Emery sa site ngayon. Ngunit tila malaking pagkakamali ang ginawa niyang pagpapaubaya sa gusto ni Emery. Dahil nagising na lamang siya kinabukasan na wala na ito at hindi na mahagilap sa buong bahay, kahit pa sa construction site. Sinubukan na rin niyang pumunta sa main office ng company sa Manila, tulad ng suwestyon ni Sir Carlo.
Pero bigo rin siya dahil wala rin alam ang mga tao roon kung saan nagpunta si Emery. Find her please. Huwag kayong titigil hanggat hindi niyo siya nahanap. Utos ni Luis sa private investigator na kinuha niya. Affirmative, sir. Sagot ni Asher bago ito umalis ng opisina niya para simulan ng trabaho nito. Sobrang sakit ng nararamdaman ni Luis pero umaasa siyang babalik si Emery sa kanya. At pag nangyari yun, sisiguraduhin niyang hindi na ito makakatakas pa sa kanya. Talagang itatali na niya ito sa kanya, sa ayaw man ito at sa gusto. Gulong-gulo na ang utak niya kakaisip kung bakit ito umalis ng walang paalam. Kung may problema ito, gusto niya itong damayan. Ngunit lahat ng pag-asang meron si Luis ay naglaho na lamang bigla nang sabihin sa kanya ni Asher na hindi pa rin ito mahanap si Emery kahit halos 1 linggo na ang nakalipas simula nang umalis ang dalaga. Anong klaseng investigador ka kung hindi mo naman mahanap ang pinapahanap sa'yo? Singhal niya kay Asher. Pasensya na, sir. Pero mahirap talagang hanapin ang ayaw magpahanap, lalo na yung mga nagtatago. Nagtatago? Nanghihina niyang tanong dito. Tumango si Asher. Walang kahit anong transaction na pwede makapagpaturo kung nasaan man si Miss Viejo, sir. Sinilip na rin namin pati withdrawals niya sa bank accounts niya. Pero kahit iyon ay wala rin. At hindi yun gagawin ng isang normal na tao na walang tinataguan. And ang nakita lang namin ay yung last withdrawal niya rito sa Aurora na madalas niyang pag-withdrawhan. Halos ubusin na nga niya ang laman ng savings niya. Ibig sabihin, sir, alam niya na matitrace siya kung magpapabalik-balik pa siya ng pag-withdraw. Kaya siniguro niyang mag-withdraw ng malaking halaga. Bakit naman siya magtatago? Pagtataka ni Luis. Nagkibit balikat naman si Asher. Tapos ay nagsimula na itong magtanong sa kanya nung tungkol sa maaaring maging dahilan ng pag-alis ni Emery. Ngunit hindi naman niya masagot ang lahat ng tanong nito. Kaya sa huli ay umalis na lang din ito dala-dala ang kaunting impormasyon na naibigay niya rito. Ngunit lumipas pa ang mga araw ay wala pa rin siyang naririnig tungkol kay Emma. Hanggang sa ang araw ay naging linggo at naging buwan na. Halos 3 buwan na simula nang umalis si Emery. You should forget about that woman, Kuya Luis. Hindi ko maintindihan kung bakit hinahanap mo pa rin siya kahit iniwan ka na lang niya ng basta-basta. Sabi sa kanya ni Ava, ang kapatid niya. Dumalaw siya rito sa Maynila. Mahal ko siya, Ava. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. I restored her heart from heartache, kaya hindi ako papayag na siya naman ang wawasak sa puso ko. Kailangan ko siya. Sagot ni Luis sa kapatid. Ang tanong, mahal ka rin ba niya at kailangan ka ba niya? Kasi kung sasabihin mong oo, pues, bakit kanya iniwan? Bakit siya umalis na lang ng basta-basta? Baka mamaya bumalik lang yun sa ex-boyfriend niya. Hindi ba't matagal din sila nun? 8 years, right? Timbangin mo, kuya. 8 years versus 1 month plus 3 months missing in action. Knockout ka na agad, Kuya Luis. Kaya possible talaga na mawasak na yung puso mo ng babaeng pinakamamahal mo. Hindi gagawin ni Emma yun. Ayaw na niya sa gago niyang ex. At ako nang mahal niya, Ava. Sus, kung mahal ka nga niya, nasan siya ngayon ha? Kalimutan mo na yung babaeng yun, kuya. Mag-move on ka na. Marami pa namang babae dyan na nag-aabang lang sa'yo. Ani pa ng kapatid niya. Umiling lang naman siya dahil umaasa pa rin siyang babalik sa kanya si Emery, kaya maghihintay siya. Kaya lang, nang ilang mga buwan pa ang lumipas ay wala pa rin siyang naririnig. Tungkol dito, unti-unti na rin siyang nawalan ng pag-asa na maghintay pa. Ipinatigil na rin niya ang pagpapahanap kay Emery dahil napagtanto niyang tama si Asher sa sinabi nitong mahirap hanapin ng taong ayaw magpahanap. Ngunit kung kailan namang pasuko na siya, ay saka siya nakatanggap ng tawag mula sa isang babae. Mia raw ang pangalan nito. Hello? Si Luis ba to? Tanong nito nang sagutin niya ang tawag. Kumunot ang noo niya. Nagtataka kung paano siya nakilala nito. Hanggang naalala niya na Mia nga pala ang pangalan ng kaibigan ni Emery. Oo. Sino to? Ako si Mia, kaibigan ni Emma. Kung ano man ang sasabihin mo, hindi na ako interesado pang marinig.
Sagot niya at akmang ibababa na ang tawag nang magsalita ulit ito na ikinahinto niya. Buntis siya, Luis! Parang binuhusan ng malamig na tubig si Luis. Sandali siyang natuod. Ang sabi ko, buntis siya, Luis. Narinig mo ba ako? Ano ka mo? Si Emma, buntis siya at malapit na siyang manganak. Alam kong hindi dapat ako ang nagsasabi nito sa'yo at alam ko rin na magagalit siya sa akin dahil dito. Pero hindi ko na kayang tiisin na makitang naghihirap siya na mag-isa. Dagdag pa nito na mas lalong nakapagpakirot sa puso ni Luis. Buntis siya? Aniya na para bang iyon lang ang narinig niya sa mga sinabi ni Mia. Yes, and if you still care for her despite what she did, I can give you her address. Gusto niyang tumanggi. Ayaw na kasi niyang makita pa si Emery, pero hindi niya kayang basta na lamang abandonahin ang anak niya. Kung totoo ngang buntis ito at malapit ng manganak. Sige, ibigay mo sa akin, Mia. Oo, ngayon din. Ito-text ko sa'yo. Pero sana lang, kahit ano man ang ginamang mali sa'yo ni Emma, huwag mong idama yung anak niyo. I won't. Basta masiguro ko lang na anak ko ang bata. Ramdam naman niya na bahagyang natigilan si Mia sa sinabi niya. Buntis na si Emma nang bumalik siya ng Manila galing dyan sa Aurora. At wala siya naging iba simula nun. Ikaw lang din ang nakarelasyon niya dyan, di ba? Hindi ako maniniwala sa sinasabi mo hanggang hindi ako sigurado. Kaya ibigay mo na ngayon din sa akin ang address niya at ako mismo ang aalam kung akin ba talaga ang dinadala niya. Iritadong sagot niya rito. Sige wait lang. Natanggap naman agad ni Luis ang text nito na naglalaman ng address ni Emma kaya ibinaba na niya ang tawag. At kahit napapalitan na ng galit ang puso niya sa ginawa ni Emery sa kanya, ay pinuntahan pa rin niya ang address nito. Halos mabuwal naman si Emery sa kinatatayuan niya nang makita kung sino ang nasa harap ng pintuan ng apartment niya nang buksan niya iyon. Nakatayo roon si Luis at salubong ang mga kilay nito habang galit na nakatingin sa kanya. Luis, anong ginagawa mo rito? Tanong niya ng ilang hakbang ang ginawa nito para tawirin ang pagitan nilang dalawa. Napaatras si Emery. Kitang-kita niya ang galit sa mata ni Luis at hindi niya maiwasang matakot dito. At alam niyang ilang segundo lang ay maiiyak na siya. Ikaw, anong ginagawa mo sa liblib na lugar na katulad nito? Balik tanong nito sa kanya. Nasa kalapit probinsya ng Maynila si Emery, sa Bulacan. Ayon kay Mia, ay binibisi-bisita lamang nito si Emery doon kapag walang pasok sa trabaho. Naawa na ito sa kalagayan ng kaibigan, kaya tinawagan na nito si Luis. Hindi mo naiintindihan, Luis. Talagang hindi ko naiintindihan kung paano mo ko nagawang iwan ng ganun-ganun lang, Emery. Umiling siya at umatras pa ulit. Humugot naman ng malalim na hininga si Luis bago nagsalita muli. At tinignan ng umbok sa kanyang tiyan. Tapos itong masasaksihan ko ngayon. Ilang buwan na yan, ha? At kailan mo balak sabihin sa akin at tungkol sa pagbubuntis mo, Emery? O baka naman hindi sa akin yan, kaya ka tumakbo paalis. Sabihin mo na para hindi na ako mag-aksepa ng oras sa lugar na to. Lumipad naman agad ang palad ni Emery sa pisngi nito. Ikaw ang una ko, Luis! Alam mo yan! Kung ganun, bakit Emma? Bakit mo inilihim sa akin ang tungkol sa pagbubuntis mo? Dahil hindi mo kailangan ng responsibilidad na to, Luis. Hindi ko pipilit sa yung anak ko. Hindi mo kailangan. Anak natin, Emma. Anak nating dalawa yung dinadala mo. At sino ka para pangunahan ng desisyon ko pagdating sa anak natin, ha? Putol nito sa pagsasalita niya. Dahil alam kong ikakasal ka na sa iba, Luis. Sigaw niya rito. Kasabay ng pagbuhos ng mga luha niya. Napaawang ang labi ni Luis sa labis na pagkabigla sa sinabi ni Emery. What? Naguguluhang sambit ng binata. Huwag ka nang magkaila, Luis. I heard you and your friend talking about your reason why you're choosing to stay in Aurora. I heard him say that a girl named Ava
was waiting for you to come back in Manila before your engagement party with her happens. Sumbat niya pa kay Luis. Napamura naman si Luis sa narinig. That's bullshit, Emery. Iniwan mo ko ng dahilan dun? At bakit hindi, ha? Ikakasal ka na, Luis, pero nagawa mo pang makipagrelasyon sa akin. Ang kapal din ng mukha mo. Damn it, baby. Ava is my sister. Of course. She would want me to be at her engagement party because I'm her only sibling. Napanganga naman si Emery sa gulat at nakaramdam ng pagkahilo. Liar! I never lied to you, Emma. Lahat ng sinabi at pinaramdam ko sa'yo totoo. Mahal kita. At sobrang sakit sa akin na kayang-kaya mo kong iwan. Nang dahil lang sa isang bagay na wala namang kumpirmasyon. Hindi niya natuloy ang sasabihin nang bigla na lang sumakit ang kanyang tiyan, kasabay ng pagkabutas ng panubigan niya. Is that your water, Emma? Nag-aalalang tanong ni Luis sa kanya habang inaalalayan siya nito. Manganganak na ako, Luis! Sigaw niya rito habang nakahawak ng mahigpit sa braso nito. Naalarma naman si Luis at mabilis na binuhat si Emery at inilabas ng apartment. Isinakay nito ang dalaga sa backseat ng kotse nito bago ito sumakay sa driver's seat at pinaandar ang sasakyan nito. Where's the nearest hospital here, Emma? Walang malapit na ospital dito, Luis. 4 na oras pang layo ng ospital sa bayan. Namimilipit sa sakit, nasagot niya kay Luis. What? Alam mong malayo ang ospital dito, pero dito ka pa rin nagstay? Galit na sermon na naman ito sa kanya. Lying in, Luis. Doon ako nakaschedule, mga anak. Galit na nalingon naman siya ni Luis. Ngunit nang makita nito ang mahirap niyang sitwasyon, ay napabuntong hininga na lamang ito. Saan yun, Emma? Diyan sa kanto. Pasusot niya ang sagot dahil sa sakit na nadarama. Hindi naman na nagsalita pa si Luis. Mabilis na itong nag-drive papunta sa paanakan at nang marating nila iyon ay mabilis ang mga naging kilos nito para madala si Emery sa loob ng facility. Help! Help! Manganganak ng asawa ko! Sigaw ni Luis sa mga tao roon sa lying in. Agad namang lumapit sa kanila ang staff ng lying in at inasikaso sila. Si Emma pala to! Hindi ba 2 weeks pa bagong due date mo? Wika ng OB-GYN nang malapitan si Emery. Her water has broken. We cannot wait until 2 weeks. Saad ni Luis. Alam ko yun, sir, pero masyado namang maagang 2 weeks. May nangyari ba? Na-stress lang ako, Dok. Oh my God! Ang sakit! Daing naman ni Emery nang humilab na naman ang tiyan niya. Nataranta si Luis at mabilis na hinawakan ng kamay ni Emery. Is there anything I can do to ease the pain? Wala, sir. Pero kailangan na naming dalhin si Emma sa delivery room. Sasama ko. Ni Luis. Napatingin kay Emery ang OB niya tapos ay ngumiti. Pakibigyan si sir ng scrub suit, Fatima. Utos nito sa kasama. Okay, Doc. Sagot ni Fatima. At habang hinahanda si Emery para sa panganganak, ay naghanda rin si Luis sa pagsama sa nobya. Hindi rin alam ni Emery kung ano ang mararamdaman niya sa bilis ng mga pangyayari. Parang kanina lang ay nag-aaway silang dalawa. Pagkatapos ngayon, ay ito sila. Inaabangan ang pagsilang niya sa anak nila. At hawak niya ang kamay ni Luis upang mawala ang kanyang kaba. It's a healthy baby girl! Congratulations, Mommy and Daddy! Anunsyo ng OB niya nang matapos ang mahabang pag-ire ni Emery. Naiiyak siyang bumaling kay Luis na ngayon ay umiiyak din na hinahalikan siya sa noo. She is yours, Luis. Our daughter is yours. Aniya kay Luis. I know, baby. I know he's mine. You are too. I'm sorry I doubted you. Marami pang sinabi si Luis sa kanya na hindi na niya naintindihan pa dahil unti-unti na siyang hinila ng antok.
Nagising na lang siya, makalipas ang 2 oras na nasa ospital na siya. Hindi man lang niya naramdaman na nai-transfer na silang mag-ina ni Luis sa ospital. Luis? Nasaan si baby? Gusto ko siya makita. Tanong niya rito na nakaupo sa tabi niya. Nasa nursery pa siya, Emma. Kinukuhanan pa ng mga test. Pero dadalhin din siya rito pagkatapos. Test? Bakit? Hindi ba siya healthy? She's healthy. Our daughter is actually very healthy. Ginagawa lang talagang newborn screening sa mga sanggol. Nakapapanganak pa lang para ma-check ang kalusugan nila. Para na rin makita kung may nakuha siyang genetic na sakit. My mom died in lung cancer. And my dad died in kidney cancer, Luis. Kabadong sagot niya agad. Hinawakan naman ni Luis ang kamay niya para pakalmahin siya. I will inform the doctors about that, okay? Our princess will be okay. Paano kung mamana niya yun, Luis? We will do everything to prevent it. Huwag ka na mag-alala. Sa ngayon, mag-relax ka muna, Emma. Hindi ka pwedeng mabinat. Ako nang bahalang mag-asikaso sa lahat ng kailangan ng anak natin. I want you to take a rest and stay calm. Okay, baby? Pangako pa nito sa kanya. Pero hindi pa rin mapalagay si Emery. Kaya maya't maya pa rin ang pagtatanong niya rito tungkol sa kanyang anak. Natahimik lamang siya nang humahangos na dumating si Mia. Alalang-alala ito para sa kanilang mag-ina. Ayos lang kami, Mia. Hinihintay na lang namin ang pagdala ng nurse kay Bibi dito. Mabuti naman. Nag-alala ako ng sobra para sa inyong dalawa ni Baby. I'm sorry. It's my fault. Inaway ko agad siya na magkita kami. Hindi ko naisip na delikado yun para sa kanila ni Baby. Sabat naman ni Luis. Nagsalita naman si Emery. Kasalanan ko rin naman, Luis. Tinakasan kita, tinago ko pa sa iyong pagbubuntis ko. Kaya naiintindihan ko ang galit mo. Still, I should have considered your situation. Napaaga tuloy yung panganganak mo dahil sa stress. Alam niyo, huwag na kayong magsisihan dalawa. Ang importante, safe and healthy si Baby. At nagkita na ulit kayo. Sana lang ay maayos na rin kayo para na rin sa anak niyo. Singit ni Mia. We're good. And I'm taking responsibility for both of them. Iuwi ko na sila sa bahay ko pag pwede na silang lumabas ng ospital. Sagot ni Luis. Nagulat naman si Emery sa sinabi nito dahil wala pa silang napag-uusapan tungkol sa bagay na iyon. At nasa ganung usapan sila nang dumating ang nurse na may bit-bit sa anak nila. Ano palang ipapangalan niyo kay Baby? Tanong ni Mia habang pinapanood silang tatlo. At ang Baby na ngayon ay nasa bisig na ni Emery. Binalingan naman ni Luis si Emery. Naghihintay sa isasagot niya. Luis? Luis? Combination ba yan ang pangalan niyo ni Luis, Emma? Tumango naman siya na hindi tumitingin sa alinman sa dalawang kausap. Kay Luis lang siya nakatingin dahil nahihiya siyang makita ang reaksyon ni Luis sa binigay niyang pangalan. That's a beautiful name, Emma. I love her name. Nito, at kitang-kita ni Emery kung gaano giliw na giliw si Luis sa kanilang anak. Naging sobrang maalaga din ito sa kanilang dalawa na pakiramdam niya ay isa siyang prinsesa na pinagsisilbihan nito. Sa puntong iyon ay mas na-realize ni Emery ang kamalian na nagawa niya kay Luis. Masyado kasi siyang nasanay na laging iniiwasan ng problema, na imbes na harapin ito ay tinatakbuhan niya lamang tuwing may pagkakataon siya. Maling-mali siya na hindi man lang nagtanong at nakinig kay Luis bago niya ito hinusgahan. Pero ngayon, alam na niya ang dapat baguhin sa sarili at ugali niya. Natuto na siya sa kanyang pagkakamali. Pagkakamali na muntik nang maging dahilan para mawala ng amang anak nila. Luis, tawag ni Emery dito. Karga-karga nito ang kanilang anak habang pinapatulog. Umalis na si Mia dahil may trabaho pa ito. Kasalukuyan silang nasa sala. Inuwi na ni Luis ang mag-ina sa bahay nito. Halos 2 linggo na sila sa poder ng binata. Kahapon ay formal na ring ipinakilala ni Luis ang mag-ina nito sa pamilya nito. Nakilala na rin ni Emery si Ava. Nagiliw na giliw sa anak nila ni Luis.
May kailangan ka? Baling nito sa kanya. Maingat na ibinaba ni Luis si Eloise sa crib bago siya nilapitan. Gusto sana kita makausap, Luis. Tungkol saan, Emma? Sa atin. Gusto kong humingi ng tawad dahil naduwag ako, Luis. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo. Wala na yun sa akin, Emma. Ang mahalaga, nandito ka na ulit. Kayo ng anak natin. Wala na akong mahihiling pa. Umiling naman si Emery. Hindi ako bulag sa mga nagawa ko, Luis. Alam ko na nagmarka sa'yo ang sakit na dinulot ko sa'yo noon. At gusto kong malaman mo na habang buhay kong pagsisisihan yun. Mahal na mahal kita, Emma. At pangako ko sa'yo, hindi ko kayo sasaktan ng anak natin. Kayo ng buhay ko. Mahal din kita, Luis. At pangako ko rin na mamahalin kita habang buhay. Sagot niya bago niyakap ng mahigpit si Luis. At ewan ba niya, dahil sa mga bisig ni Luis, pakiramdam niya ay nahanap na niya ang pahinga na matagal na niyang ninanais. Mabilis naman na lumipas ang mga araw at wala nang paglagyan ng kaligayahan na nararamdaman ni Emery ngayon habang magkakasama silang tatlo. Nakilala na rin niya ang pamilya ni Luis at masayang masaya siya dahil tanggap silang mag-ina ng mga ito kahit pa naging masungit ng kaunti sa kanya ang kapatid ni Luis noong una silang magkita. Ngunit sa lahat ng tao na hindi niya inaasahang makitang muli, ang makita si Kurt ang pinakaayaw niya. Naka-move on naman na siya, sadyang ayaw niya lang itong makita kahit kailan. Nasa mall silang mag-anak para mamili ng mga gamit at ilan pang gamit ng bibi nila. Maya-maya ay nagpaalam si Luis na magre-restroom ito, kaya naiwan silang mag-ina sa tapat ng restroom. Nakaupo si Emery sa bench habang nilalaro ang anak nila na nasa stroller. Emma, ikaw ba yan? May anak ka na? Tanong ni Kurt sa kanya na nagpaangat sa ulo ni Emery. Inirapan niya ang lalaki at sinubukang iwasan pero sinundan pa rin siya ni Kurt. Sasagot ka lang naman, Emma. Ang damot-damot mo pa. Ano? Anak mo ba yan? Ano ba sa tingin mo, ha, Kurt? Tingin mo ba basta lang akong dadampot ng anak ng kung sino dito sa mall? Ang sungit mo naman, Emma. Parang wala namang tayong pinagsamahan yan. At saka, parang ang bilis mo naman ata magkaanak. Ano yan? Naghanap ka na agad ng iba pagkatapos natin maghiwalay? At hindi ko man lang nabalitaan na kinasal ka. Ah, baka dun yun sa lalaking pinick up mo noon sa parking lot ng bar. Kumusta na pala yun? Buntis ka lang ba? Tinakbuhan niya? Ano bang pakialam mo? At bakit kailangan ko pang i-update sa yung mga pangyayari sa buhay ko? Sino ka ba, ha? Irap niya dito. Tapang mo na. Bakit? Sino bang pinagmamalaki mo, Emma, ha? Sino yung gagong bumuntis sa'yo? Tangina, magpapabuntis ka din pala. Ang dami-dami pang arte sa akin nun. Eh kung ako yan, may tatay sana yung anak mo ngayon. Eh kung pasabugin ko kaya yung bunganga mo. Mariing sabat ni Luis. Naramdaman na lang ni Emery ang kamay nito na dumaos-do sa bewang niya at marahan siyang hilahin papalapit sa katawan nito. At kumpara kay Luis, walang-wala talaga si Kurt dito. Alam ni Emery na kayang-kayang gawin ni Luis ang banta niya kay Kurt. Kaya nitong ibalibag si Kurt at hindi man lang ito makakaganti. Sino ka para pagsalitaan ng ganyan ng fiancé ko? Galit na dagdag pa ni Luis. Matalim ang tingin kay Kurt. Fiancé? Huh, pare, girlfriend ko nang walang taon ng tinatawag mong fiancé. At hindi mo alam kung anong ginawa niya sa akin. Niloko ako niyan. Nanlalakit na ngabit yan. Mag-ingat ka at baka hindi naman pala sa yung anak ng babaeng yan. Pagyayabang ni Kurt na nakapagpantig lalo sa tainga ni Luis. Hanggang hindi na nakapagpigil pa si Luis at sinuntok na ito. Gago! Ikaw pang may gana magsalita ng ganyan? Pagkatapos ng ginawa mo kay Emma? Gusto mong durugin ko yung mukha mo para maalala mong ginawa mo sa kanya? Wala akong ginawang masama kay Emma. Siya ang may ginawang hindi maganda sa akin. Giit pa ni Kurt, kaya mas nagalit si Luis dito at pinagsuntok pa ito lalo sa mukha. Luis, tama na! Nag-aalalang awat ni Emma kay Luis
habang hawak ang handle ng stroller ng anak nila. Napapalibutan na rin sila ng mga ososero at ososera. Mabilis naman silang dinaluhan ng mga security ng mall at pinaghiwalay ang dalawang lalaki. Galit na galit si Luis habang duguan naman si Kurt. "Pakasuhan kitang gago ka!" Sigaw ni Kurt kay Luis. "Sige, mas gago ka. Tingin mo natatakot ako sa'yo? Kahit magharap tayo sa korte, hindi kita uurungan." Nilapitan naman ni Emery si Luis at niyakap sa likod. "Luis, tama na please. Umuwi na tayo." Agad naman siyang nilingon ni Luis at niyakap. Hingal na hingal pa ito at ramdam na ramdam niya ang panginginig ng buong katawan nito nang dahil sa galit. "I'm sorry, baby. I'm sorry you had to witness that." Bulong nito sa kanya habang hinahalikan ng tuktok ng ulo niya. Tiningnan din ito ang bibi nila na tulog lang sa stroller. Bumaling ulit si Luis kay Kurt pagkatapos. "You wasted your chance with her and now you want to ruin her happiness? What kind of a sick person you are?" Umamba namang susugod ulit si Kurt sa kanila pero pinigilan agad ito ng mga security guard. "Damputin niyo yan. Sinubukan niyang saktan ng asawa ko." Utos ni Luis sa mga security guard. Pagak naman na natawa si Kurt at ibinuka na naman ng dugo ang bibig. "Asawa? Hindi mo pa siya asawa, huy. Sinasabi ko sa'yo, iiwan ka rin yat." Tinutol naman ni Luis ang sasabihin pa sana ni Kurt. "Then watch as I make her my wife, you fuck asshole." Naghintay muna ng ilang sandali si Emery kay Luis dahil sumama ang lalaki sa mga pulis na dumampot kay Kurt. Nakatawag pala agad ang mga guard ng mga pulis kanina. Pagbalik ni Luis ay umuwi na rin sila ng bahay. Sinubukan niyang tanungin si Luis kung anong nangyari kay Kurt dahil alam niyang nagkaroon ng police report ang nangyari sa mall. Pero ayaw naman sabihin sa kanya ni Luis. Pero makailang araw, ayon kay Mia, balita raw sa opisina na pinagtatrabuhuan ito at ni Kurt na nag-file daw si Luis ng restraining order laban kay Kurt para hindi na ito makalapit pa sa kanila. At tulad naman ng pangako ni Luis kay Kurt, ay niyaya na nga nito si Emery na magpakasal. 1 buwan nang makalipas, simula ng insidente sa mall. Simple lang ang kasal nila, pero lahat naman ng mga importanteng tao sa buhay nila ay nandoon. Iyon pa lang ay sapat na para kay Emery. "Sobrang saya ko para sa'yo, Emma." Umiiyak na sabi sa kanya ni Mia habang naglalakad sila papunta kay Luis. Ito ang naghatid sa kanya dahil wala namang pamilya si Emery. At si Mia rin ay bridesmaid niya at syempre, ninang ng anak nila ni Luis. "I owe this to you, Mia. Salamat. Kung hindi mo kinontak si Luis, baka miserable pa rin ako hanggang ngayon." Umiling-iling si Mia bago pinisil ang kanyang kamay. "You deserve this and everything that makes you happy. Thank you." Aniya, huminto sila sa paglalakad at niyakap ito ng mahigpit bago nito inabot ang kamay niya sa nag-aabang na si Luis sa dulo ng aisle. Nakangiti namang tinanggap ni Luis ang kamay niya nang makalapit sila dito. "Are you ready, baby?" Tumango si Emery dito, nangiting-ngiti rin. "Yes, I'm ready." "Are you excited to be officially Mrs. Luis de Jimenez?" "Super excited." Masiglang sagot niya. "Thank you, baby. Excited na rin ako. I love you, Mrs. Emery Viejo de Jimenez." Masuyo siya nitong hinagkan sa noo. "I love you too, Luis. Thank you for loving me kahit na matigas ang ulo ko. Thank you for restoring my heart. Akala ko noon, imposible nang magmahal ulit. Ang gaya kong nawala na ng tiwala sa pag-ibig. Pero dumating ka sa buhay ko at nadaan mo ko sa kakulitan mo." Napangiti si Luis. "Kahit ikaw pang pinakamatigas ang ulo na babae sa mundo, I will forever be grateful na nakilala kita, Emery. Asahan mo na habang buhay kitang mamahalin at uunawain kahit paminsan ay nagkakatampuhan tayo. Thank you for loving me too. Thank you for giving me a child na mas lalong nagpapatibay sa atin dalawa."
Naglakad na sila sa unahan upang simulan ang seremonya ng kanilang kasal. Sa lahat ng pinagdaanan ni Emery, simula nang mamatay ang mga magulang niya hanggang sa paghihiwalay nila ni Kurt, pakiramdam niya noon ay wala na siyang karapatan na maging masaya. Na lahat ng iyon ay kaparusahan sa kanya dahil masyado siyang naging mapanghangad. Mapanghangad na magkaroon ng masayang pamilya at makakasama sa buhay. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan niya ang kanyang mag-ama, ay narealize niya na ang nangyaring trahedya sa kanyang mga magulang ay hindi kaparusahan, kundi nakatakda talagang mangyari sa mga ito dahil hanggang doon lamang talaga ang nakalaang buhay para sa kanila. At iyong sa kanila naman ni Kurt, hindi iyon naging matagumpay dahil may nakalaan pala na iba para sa kanya. Kung babalikan niya ang mga nangyari na halos 2 taon na ang nakalipas, noong akala niya ay hindi na niya magagawa pang magmahal pagkatapos ng ginawa sa kanya ni Kurt. Napatunayan niyang totoo nga ang sabi ng marami na hindi sa tagal masusukat ang tibay ng isang relasyon dahil kung hindi ka naman nakikita ng partner mo bilang siya ang makakasama mo sa panghabang buhay, ay hindi rin magtatagumpay ang relasyon niyo. Pinagtibay din siya ng mga karanasan niya sa buhay. Naniniwala na rin siya na hindi porket nagtapos ang isang relasyon ay hindi ibig sabihin nun ay tapos na rin ang lahat para sa'yo. At tulad ng sabi nila, every heartbreak is a breakthrough. Dahil kung hindi sila naghiwalay ni Kurt, hindi niya makikilala si Luis. Kaya naman, kahit papaano ay nagpapasalamat din siya sa nangyari sa kanila ni Kurt. Dahil kung hindi niya mararanasan ngayon ang pagmamahal at ligayang walang kapantay na ibinigay sa kanya ni Luis at ng anak nilang si Eloise. Wakas. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, huwag kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. Salamat sa pakikinig hanggang sa susunod na istorya. Thank you and God bless.